Kumpirmado na. Ang primordial gods na sina Iron at Volnir ay nagkaroon ng anak, at matapos ang napakahabang panahon, ang nag-iisang tagapagmana ng kanilang dugo ay walang iba kundi si Sakete Kintoki. Ngunit bakit itinago ang batang ito sa mundo ng mga tao? Sa kabanatang ito, mabubunyag ang nakakagulat na pinagmulan ni Kintoki at ang katotohanan sa likod ng kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Poops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 111. Ang tagapagmana ng tadhana. Sa pagpapatuloy ng kabanata, nagulat sina Minamoto at ang Three Heavenly Kings nang biglang magkaroon muli ng panibagong braso si Kentaro. Nagliliwanag ito ng matindi sa hindi pa malinaw na dahilan. Samantala, napaluhod si Shutendoji habang hawak ang nabali niyang kanang braso. Natarante rin ang mga oni niyang tauhan dahil iyon ang unang beses na nakita nilang Naligay sa alanganin ng kanilang pinuno. Hindi makapaniwala si Shutendoji sa nangyayari. Napasigaw siya at tinanong kung anong klaseng nilalang ba ang batang kaharap niya. Litong-lito siya kung paano nagagamit ng isang batang kalahating tao at kalahating demonyo ang kapangyarihan ng mga Diyos. Habang masusing nakatitig sa rune na nasa kamay ni Kentaro, napansin niyang hugis infinity ito, parang sumisimbolo sa walang katapusang kapangyarihan. Dahil dito, napatanong si Shutendoji kung saan nakuha ni Kentaro ang ganoong lakas at kakaibang katawan. Ngunit sa muling pag-atake niya, madali lamang iyong naiwasan ng bata. Dahil sa desperasyon, nagpa siya si Shutendoji na lumunin na lamang si Kentaro kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ito. Subalit bago pa man nila magawa iyon, agad nang kumilos ang Three Heavenly Kings upang protektahan si Kentaro. Nagkaroon ng matinding sagupaan at isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Shutendoji. Sa gitna ng kaguluhan, palihim namang nakapwesto si Watanabe sa likuran ni Shutendoji upang kunin ang palako ni Kentaro. Nang mahawakan niya ito, agad niya iyong inihagis pabalik sa bata, at nasalo naman iyon ni Kentaro habang nasa ere. Habang patuloy na nagliliwanag ang kanyang bagong braso, sumigaw si Kentaro kay Shutendoji. Sinabi niyang ang kanyang katawan at buhay ay galing sa kanyang ama at ina, kaya hindi niya ito ibibigay kan-inuman. Agad naramdaman ni Shutendoji ang napakalakas na puwersang pakakawalan ng bata kaya mabilis siyang dumpensa. Ngunit wala rin itong silbi. Nabali maging ang katana niyang ginamit na panangga at tuluyang tumagos ang atake ni Kentaro sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, bumulwak ang dugo ni Shutendoji habang hindi siya makapaniwalang matatalo siya ng isang batang tulad ni Kentaro. Sa lakas ng tama, nahati sa dalawa ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi pa rin sumusuko si Shutendoji. Gamit ang huling natitira niyang lakas, balak niyang isama sa kamatayan si Kentaro dahil iyon ang sandaling hindi makakadepensa ang bata. Ngunit bago pa siya makagalaw, agad nang pinugutan ni Minamoto si Shutendoji. Dito napansin ni Minamoto na hinihingal na si Kentaro, at iyon ang dahilan kung bakit hindi na nito nagawang depensahan pa ang sarili. Sa huling sandali ng kanyang buhay, sinabi ni Shutendoji na isang demonyo at mga tao ang nagtulungan upang pabagsakin siya. Binigyang diin pa niya na tinalikuran ni Kentaro ang sarili nitong lahi bilang demonyo. Ngunit hindi na sumagot pa si Kentaro. Pagkamatay ni Shutendoji, nagkanya-kanyang takbo ang natitirang mga demonyo upang iligtas ang kanilang sarili. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Three Heavenly Kings dahil natapos na rin ang matinding laban. Nagsimula silang magdiwang, ngunit napansin ni Minamoto na tahimik lamang na nakatanaw si Kentaro sa kalangitan. At doon nga nakita sa paningin ni Kentaro ang kanyang ina, masayang nakangiti mula sa itaas. Halos maiyak na sinabi ng bata na tapos na ang lahat at naipaghiganti na niya ang kanyang ina. Ngunit nang mapansin ni Minamoto na tila aalis na si Kentaro, agad niya itong tinanong kung saan ito pupunta. Hindi maitago ni Minamoto ang kanyang pag-aalala dahil wala nang natitirang pamilya ang bata. Wala na ang kanyang ina na maaari niyang balikan. Tahimik namang sumagot si Kentaro na uuwi na siya sa kabundukan ng Ashigarayama. Agad na pinigilan ni Minamoto si Kentaro at tinanong kung ano ba ang pinagsasabi nito. Ayon kay Minamoto, kapag may nagawang dakilang bagay, dapat itong ipinagdiriwang sa isang masayang salo-salo. Kaya naman inanyayahan niya si Kentaro na sumama sa kanila papunta sa kabisera. Natigilan si Kentaro at dahan-daang napalingon sa kanila. Sa malungkot na tinig, sinabi niyang isa siyang demonyo. Kapag sumama raw siya sa kabisera, siguradong matatakot lamang sa kanya ang mga tao. Ngunit agad siyang sinigawan ni Minamoto at pinatigil sa walang kwentang iniisip nito. Nagulat naman si Kentaro sa naging reaksyon niya.
Sa kabilang banda, nakangiting sinabi ni Urabi na walang sino man ang maaaring tumanggi sa alok ni Minamoto, lalo na kung itinuturing na nilang kaibigan si Kentaro. Dagdag naman ni Usoy, kapag tunay na nakilala ng mga tao si Kentaro, siguradong mauunawaan at mamahalin siya ng mga ito dahil likas naman siyang mabuti. Biglang bumalik sa alaala ni Kentaro ang sinabi noon ng kanyang ina, na darating ang araw na mamahalin din siya ng lahat. At sa unang pagkakataon, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagmamahal na iyon dahil may mga taong tunay na nag-aalala para sa kanya. Lumapit si Minamoto kay Kentaro at pabirong sinabi na hindi pa tapos ang kanilang laban kaya bawal ang maiwanan. Huwag naman daw sana siyang takasan ni Kentaro. Hindi na napigilan ng bata ang kanyang pagluha. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may mga taong hindi natakot sa kanya at itinuring siyang normal na tao. Punong-puno ng saya ang puso ni Kentaro sa mga sandaling iyon. Sa sumunod na tagpo, makikitang kasama na nila si Kentaro habang naglalakbay patungo sa kabisera. Kitang-kita sa kanyang kilos at ngiti ang taos-pusong kasiyahan dahil sa wakas ay mayroon na siyang mga tunay na kaibigan. Lumipat naman ang eksena sa payapang tanawin ng kabisera. Mula sa palasyo ng emperador, kinilala ang malaking ambag ni Kentaro sa pagkatalo ni Shutendoji. Bilang gantimpala, binigyan siya ng bagong pangalan. Mula noon, kinilala na si Kentaro bilang si Sakete Kintoki. Kasabay ng kanyang mga bagong kaibigan, nagtamo pa siya ng maraming tagumpay at dakilang karangalan. Kalaunan, naging ika-4 siyang Heavenly King ni Minamoto Yorimitsu at inilaan niya ang kanyang lakas sa pagprotekta sa sangkatauhan. Hindi rin nagtagal ay natupad ang sinabi noon ng kanyang ina, na balang araw ay mamahalin din siya ng mga tao sa kabisera. At ngayon, makikita sa mukha ng nakatatandang si Sakete Kintoki ang tunay na kasiyahan. Sa kasunod na panel, makikita ang puntod ni Kintoki sa tabi ng libingan ng kanyang mahal na ina. Nakatarak din sa putol na puno malapit dito ang kanyang palakol. Maging ang mga tao at hayop ay nagbigay pugay at dasal para sa kanya bilang tanda ng matinding respeto. Napapalibutan ang kanyang puntod ng mga kaibigang tunay na nagmamahal sa kanya. Sa huli, pumanaw si Kintoki hindi bilang isang kinatatakutang demonyo, kundi bilang isa sa pinakamasayang tao na nabuhay. Pagkatawid ng kanyang kaluluwa sa kabilang buhay, nagtatakang napatanong si Kintoki kung nasaan na siya. Alam niyang patay na siya, ngunit sa lugar na iyon ay pakiramdam niya'y buhay na buhay pa rin siya. Maya-maya, may tumawag sa kanya gamit ang pangalang Kentaro, ang pangalan niya noong bata pa siya. Napakaliwanag ng nilalang na tumawag sa kanya, at kalaunan ay ipinakilala nito ang sarili bilang sina Golnir at ang primordial goddess na si Iron. Sila ang sumalubong kay Kintoki pagdating niya sa kabilang buhay. Nagtataka namang tinanong ni Kintoki kung sino ang mga ito at paano nila nalaman ang pangalan niya noong bata pa siya. Napaisip pa siya kung mga anghel ba sila o baka si King Enma. Nasa langit na raw ba siya o sa impyerno? Habang nagtatanong si Kintoki, nakangiti lamang si Golnir. Pagkatapos ay ipinakilala nila ni Iron ang kanilang mga sarili at sinabi kay Kintoki na maniwala man siya o hindi, ang kaharap niya ay mga Diyos. Ngunit hindi lamang ordinaryong Diyos, sila ay mga primordial gods. May pagmamalaking sinabi pa si Golnir na siya ang pinakamatalinong primordial god sa kanilang lahat, dahilan para agad siyang hilahin pa atras ni Iron habang tila naiirita rito. Dito na nagsimulang ikwento ni Iron kay Kintoki ang tungkol sa anak nila ni Golnir. Tahimik namang nakinig si Kintoki habang ipinapaliwanag ni Iron na ang kanilang anak ay isinilang hindi bilang Diyos, kundi bilang isang ordinaryong tao. Ikinwento rin ni Iron na noong panahon ng kanyang pagbubuntis, nagsimula ng burahin ng mga primordial gods ang pag-iral ng kanilang kapwa-Diyos at ang tunay na kasaysayan ng nakaraan. Dahil dito, alam ni Iron na papatayin ang kanyang anak kapag nalaman ng iba ang tungkol dito. Kaya upang maitago ang bata, isinelyo niya ang lahat ng banal nitong kapangyarihan at isinilang ito bilang isang normal na tao. Pagkatapos, gamit ang huli niyang natitirang lakas, inilayo niya ang bata mula sa kaguluhan ng Valhalla at ipinadala ito sa mundo ng mga tao. Pagdating ng batang iyon sa Midgard, nagpatuloy ang bloodline ni Iron at Golnir sa loob ng maraming henerasyon hanggang sa dumating ang iisang inapo na muling nagmana ng kanilang napakalakas na kapangyarihan. At ang tagapagmanang iyon ay walang iba kundi si Kentaro mismo, ang nag-iisang tagapagmana ng kapangyarihan ni Iron at Golnir, ang mga primordial gods. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.